Bali po, January 10 po ng umaga, alas 6 po yun ng umaga, nagising na po siya noon. Ayun, nilatagan ko siya dun sa may salas ng mahigaan para makadidi po. Tapos, after nun, umakyat po ako sa taas para ipaalam sa tita niya, yung kapatid ng misis ko, na ako ay papasok na. Andun po sila sa taas, kasama yung bunso namin. Sabi ko, papasok na po ako sa trabaho. Panatag naman po ako nun, pero napapansin ko yung bata bago ako pumasok. Iba yung pakiramdam ko na parang tinatamad ako na gusto kong pumasok na hindi. Bryle! 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 Lika be, kain tayo be! Bryle! Ate? Napansin niyo po ba si Bryle? Bryle! 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 Mga bandang alas 11 na po yata yun, nagtitext na po yung kapatid ko na umuwi daw po muna ako kasi nga po hindi daw po makita si Bryle. Ate, kasi ano, si Bryle eh. Ano nga? Ate, si Bryle nawawala. Ano? Paano nawawala? Inanap mo na ba? Yung time na po na yun, sobrang traffic po talaga. Ang tagal-tagal kong makauwi siguro. Umalis po ako ng Parañaque siguro po mga alauna ng tanghali, ng hapon na. Tapos nakarating po yata ako sa bahay mga alas 6 na. Sabi ko, tapos iyak na lang po ako ng iyak. Tapos nung pagdating ko po doon, naghanap na rin po kami ng naghanap. Yung nakita po kasi namin sa CCTV, ang nakitang lumabas po yung pinsan niya. Tapos meron po kasing iskinita dun sa amin. Pero may tagusan po sa kabila, doon po siya pumasok kasama nung pinsan niya. Pero yung pinsan niya mga ilang minuto, bumalik po ulit. Nung araw din na po yun, nauna na po kasing pumunta ng barangay yung mga kapatid ko para nga po mag-report na nawawala si Bryle. Pero hindi pa rin po nila kasi dineclare na missing kasi wala pa daw pong 24 hours. Bali, ginawa namin, nag-ikot-ikot pa lang din po kami talaga doon malalapit sa barangay namin. Tapos kinabukasan po, doon pumunta na po kami sa barangay. Tapos sa Station 6, doon po sa may amin. Pinablatter lang po doon sa may women's desk. Yun, sinamahan po nila kaming mag-ikot-ikot kasama po yung patrol nila. Isang araw lang po yun lang po yun, mga 30 minutes lang po kami sinamahan mag-ikot-ikot kung saan sinabi nga na nakita si Bryle. Tapos hanggang doon lang din po yun, wala na po. Kami na lang din po talaga naghanap ng naghanap. Ako po yung madalas naghahanap. Mag-isa ka lang? Mag-isa lang po. Yun nga, yung kain ko, minsan isang araw, isang beses, dalawa. Tapos nauwi ako, madaling araw, kaya umaga. Ba't di ka na kumakain? Siyempre kailangan malakas ka pag naghahanap. Ay, hindi ko naman po nararamdaman yung gutom eh. Tubig lang at saka sigarilyo. Tapos konting quick lang. Tubig, sigarilyo lang po. Kasi sayang din ng budget para masahe, kukunti lang eh. Budgeted lang yung pamasahe, saka pera eh. Ayun, hirap lang din kami sa kabuhayan. Kasi ito lang nagtatrabaho po, tapos ako huminto.
para lang patuloy yung paghahanap ng anak namin. Para sa anak po namin, kailangan hindi po kami mapagod. Kailangan lagi pong lalakasan namin yung loob namin. Di baling ako na lang po muna magtrabaho. Kasi pag huminto na ako po kami, parehas kami nagtrabaho, wala na pong maghahanap sa anak namin. Saan po nakuha yung bata, sir? Opo, bali dinala lang po dyan sa barangay ninyo. Bali iniwan lang po ng mga tindera kasi napasakay po siya sa nagdi-deliver ng isda. Opo. Opo. Puro mama-mama lang po sinasabi niya. Kaya na nga yun eh. Pagkakasabi niya, naka-ready na daw po yung bata, ibabiyahe daw po papuntang DSWD Main, dito po sa Batasan. Unang-una po, excited po ako. Sobrang excited. Kasi po, inisip po baka yun na po yung anak namin. Ilang oras din po kasi kami naghintay, halos 4 na oras, 3 oras po yata yun. Tapos sabi niya po, nung medyo sabi niya nasa biyahe na po, sabi niya nandito na kami sa May Kamatsili. O sige po. Nung nagsabi ng magpapaludan, napag-isip na po ako na parang niloloko lang kami. Hindi ko po kasi alam mo, magsasabi siya ng totoo, hindi. Kasi anong oras na po, ilang oras na po kami naghintay. Tapos sabi niya na sa May Kamatsili na daw, siguro hindi naman po siguro abot ng 2 oras papunta po rito. Tapos, ano yung hiningi sa inyo? Tapos, humingi po siya ng load, 50 pesos lang naman po, para dun po sa sekretary niya. Kasi sabi, wala daw pong load. Para ma-text daw po kami kung sakali nandito na nga daw po sa DSWD. Pinaloadan naman po namin kasi syempre, kung totoo, sakaling totoo naman po. Yun na yun, tinatawagan ko po yung sekretary niya, hindi naman po sumasagot kasi na-load na nga po. Tapos tinatawagan ko rin po siya, sabi niya may kausap pa daw po siya, saglit lang daw po. Anong palagay mo, ate? Kasi syempre, asang-asa din po kami na makikita namin yung anak namin. Tapos kung hindi man po, naloloko lang po siya, sana naman po makonsensya sa ginagawa niya. Ang hirap po kaya sa kalagayan ng ganito. Umaasa ka po na makikita mo na yung anak mo, tapos lolokohin ka pa po ng ibang tao. Kung sa government natin, parang ang hirap eh. Parang questionable. Kasi sa totoo lang po kung ako yung tatanungin, dapat isa po to sa pinagtutuunan ng atensyon eh. Kasi hindi lang po yung drugs, hindi lang po yung ibang kaso. Yung mga bata po talaga, ang dami talagang nawawala na hindi naman talaga pinapabayaan ng magulang eh. Sana lang, bigyan nila ng atensyon o magkaroon sila ng programa. Minsan, syempre, grabe rin po yung takot. Lalo na, di ba, yung mga nababalitaan na kinukuha yung organ ng mga bata.
Pero syempre, hanggat po wala naman pong balita na gano'n, di po kami nawawala ng pag-asa na talaga isang araw na mababalik pa rin po siya kami. Bali po, ito po yung sapatos ng anak ko. Pag lumalabas kami, ito po yung sinusuot niya. Tapos po, ito yung mga laruan niya na naiwan niya. Ito po lahat yung mga laruan niya. Mga favorito niya mga laruan. Bali, ito po yung mga damit ni Brian. Pag wala pa akong ginagawa, ayan, inaayos ko po siya parate. Tapos ito nga po yung isa sa paborito niya, paulit-ulit niya lang po ito sinusuot. Kapag nalabhan na to, papasuot niya na naman. Nalulungkot po kasi ako pag nakikita ko yung mga gamit niya. Minsan po ginagawa ko, pinapailalim ko po siya sa unan pag natutulog po. Na kung nasaan ka man ngayon, miss na miss ka na namin. Sana naisip mo rin kami. Namimiss ka na ng kapatid mo. Lagi kanyang hinahanap. Sana isang araw bumalik ka ulit sa amin. Mahal na mahal ka namin at hindi kami susuko ni Dad sa paghahanap sa'yo. Bago ko siya makita. Tulog kasi yan, tulog kasi siya. Daw kasi, tapos sabi ko, andito po ba yung batang sinasabing ano? Kasi po may tumawag sa amin na ano daw, si Ma'am Shirley Cruz. Sabi nung Guard. garden Oh. na pakita po yung picture niya, yung flyers. Nung pinakita na namin, sabi nila, ito nga si Brian. Nakita nila yung post namin sa Facebook, siguro sa mga yung sa kakashare namin sa yung sa real time, tapos tinawagan kami. Isip-isip din ako kasi ang tagal po ng reply. Pero sana isip-isip ko rin, sana hindi talaga kami naloko. Kasi ilang beses na rin kami naloko eh. Pero pakiramdam ko po, nandun talaga eh. Kasi sabi niya, tulog na yung bata. Tapos maya-maya, bigla na nang bumulaga si Brian sa harap ko. Yun nga, pagkakita niya sa akin, namutla. Tapos maya-maya, bigla siyang tumakbo at niyakap niya ako. Anong pakiramdam na kasama niyo na si Brian? Sobrang saya po. Grabe. Walang mapaglagyang saya. Iba po yung pakiramdam ko. Sabi ko po talaga sa kasama ko, Ate Sol, si Brian, nakita na. Tapos iyak na po ako ng iyak. Natataranta po ako, papaalam sa boss ko kasi umalis nga po siya eh. Tapos nagmamadali po akong umuwi. Buti na lang po, pumayag naman po siya. Parang kakaiba yung iyak mo ngayon, iba na. Iba na eh. Tears of joy na. Namiss mo kami? Ha? Hindi nga. Namiss mo kami? Si Dada, namiss mo. No? Kiss mo nga si Dada. January 10, nakuha ang bata. 2:25 p.m. Nakuha, ibinaba ng isang jeepney driver at ibinaba nga doon sa Bagong Silang kasi hindi naman alam ng bata kung saan siya pupunta. Ang bata ay inikot ng barangay sa naikot sa Old Balara at saka sa Bagong Silang, sa may Pilcoa din. Pero walang nakakakilala sa bata. Shelo. Sa mga lahat po ng mga tumulong, lahat hindi ko na po kayo isa-isahin kasi alam po ng Diyos yun kung sino-sino po kayo. Maraming pong salamat po. God bless po.